Maayong buntag mga igsoon diha sa Ginoo. It's another Sunday, another opportunity, no, nga makapaminaw ta sa mga pulong sa Dios. Ato ba kahaning gitanaw nga opportunity? No, akong mga pag-ampo nga ato ning take advantage mga kaigsuonan no na dili nato ma-miss ang pagpaminaw sa mga pulong sa Dios. So, wow, ka-beautiful na sa atong church. Salamat sa Ginoo sa talent ni Kuya Kim. No, very beautiful Christmas tree. Atong palakpakan ng atong buhi nga Dios sa talent ng gihatag. Okay. So if you have your Bibles with you, let's open it in the book of 1 Peter. 1 Peter chapter 1, reading verses 18 to 20. 1 Peter chapter 1, 18 to 20. Okay, nag-ingon din For you know that it was not with perishable things such as silver or gold that you were redeemed from the empty way of life handed down to you from your forefathers, but with the precious blood of Christ, a lamb without blemish or defect. He was chosen before the creation of the world, but was revealed in these last times for your sake. So atong iduko ang atong mga ulo for a prayer. Ginoo, mapasalamaton kami sa imong kaayo sa among kinabuhi. Lord, salamat sa oportunidad nga imo kaming gidala dinhi sa simbahan aron sa pagpaminaw sa imong mga pulong. Ginoo, Lord, salamat nga mahimo kaming andam ug mahimo kaming manggidawaton, Father God, sa mga pulong, sa mga espirituhanong panalangin imong giandam kanamo karon. Balikan kanamo sa tanan nga mga pagpasalamat ug himaya sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay. Pasko naman lagi, no? In fact, this is the first Sunday nga naata tay mga Christmas decorations. So, hapit na gyud ang Pasko, coming na. Pila na lang ka Sundays ang moabot, no? So, nagbasa ko balik about the life of Jesus, no? The life and death of Jesus, no? Sa dihang nagbasa ko, I came across a writing nga nag-ingon nga it is His death nga nahimong mas importante alang kanato. Diba? Kitang mga mama, mga expectant mothers, no? Ang pinaka-importante siguro nato is ang pagkatao sa atong anak, no? We would not be expecting so much about death. No, ang ato mas mahimutang excited nga mahatagan og kinabuhi nga naay kinabuhi ang atong anak. No, makabaton og kinabuhi. Mao na siguro na ang pinakadako nga butang nga atong i-expect kung magburos ta, kung maminyo ta, gusto ta makabaton og anak, mabuhi ingon anak. But sa case ni Jesus Christ, murag bali, no? The reason nganong gipakatawo siya is aron mamatay. No, murag kalahi paminawon nga ang rason nga nabuhi kay aron nga mamatay. Okay. The central message of 1 Peter 1:18 to 20 is different, no? Daghan naman tag mga nabasa nga mga provisions dinhi sa Bible about salvation. No, but this dinhi sa 1 Peter 1:18 to 20 different. There are two things nga atong mabalaan about dinhi. Number one, life without Christ is a wasted life. Okay? Ang kinabuhi nga walay Dios
sayang nga klase sa kinabuhi. Number 2, that the death of Christ is the only way aron kita nga kabaton og kinabuhi. So the death of Christ maoy mahimong maghatag nato og kinabuhi. Okay. I will tell you 3 things about 1 Peter 1:18 to 20, tulo lang kabutang. So I want you to listen very closely. Number 1, ingon sa verse 20. Balikan na to verse 20. 1 Peter 1:20. Ingon dinhi. He was chosen before the creation of the world, but was revealed in these last times for your sake. So number 1, there was already a plan. Okay? May plano ng daan ang Amahan. It wasn't, dili siya bag-o nga plano, dili siya plano nga nahimugso lang tungod sa usa ka butang, kung dili prior to the creation of all this. Nabutang na sa huna-huna sa Amahan nga kinahanglan ana ay magbayad sa atong mga sala. Okay? So, nag-ingon dinhi nga foreordained, preordained, meaning to say beforehand. Dili siya after. So, wala lang, dili lang kung nasayod ang Ginoo ni ini, kung dili iya gyud ning giplanuhan, gihatagan niyag panahon, kumbaga pinag-iisipan many times. Dili ra kung ni butho ra sa ija huna-huna o kalit-kalit, mauna ni ang desisyon. Imagine na this is very important decision. Very important plan. 'Di ba? Sa atong isip usa ka human being, usa sa mga importante nga butang nga atong planuhan sa atong kinabuhi is ato kasal, right? Usahay ang uban moabot pa nan iskatuig in planning sa ila wedding. No, moabot nan pila ka buyan. Because we have to consider a lot of things, finances, and mga invitations. Kaysa junan kaw, dinhiradaan sa church, pila kita kabuok? 150. Now, kung invited ang tanan sa ako kasal, kamuraan mo occupy sa venue. How about my relatives? So, kinahanglan ato, huna-hunaon, sinura man sa church ang ako kuhaon. Dili unta na malain ang iba na dili na ako ma-invite. Di ba? Pinag-iisipan. That is one thing na ato kabisihan. Tapos, one day raraba na event. Di ba? Mausad ni ang plano sa Amahan, mga igsuon. Gihuna-huna, daan na ni nga plano, dugay na nga plano sa Amahan, og dili lang for the benefit of a single race. Dili ra for the benefit of a certain group, but for the humankind, for everybody. You see? Unsa ka dako ang kasing-kasing sa Dios nga dili ra pipila ang iyang gihuna-huna kung dili ang tanan. Di ba? Ang tanan. Now it's up to us. It's up to us nga dawaton, it's up to us nga musunod sa plano sa Ginoo. Christ's sacrifice for our sins was not an afterthought. Dili ni ingon nga gihimo usa niya ang kalibutan, nakita niya nga nakasala si Adam and Eve, and that sin
entered into the hearts of every human being? That is why nakahuna-huna ang amahan? Ani nga plano? No. Dili ingon ana. Prior to that, naanani sa huna-huna sa amahan. Now, sakit pamalandungon mga igsoon, naa din ni portion nga, as far as the Father is concerned, Jesus Christ died before the world was ever formed. No? Kasakit hunaon ako, niagi ko og namatayan og mga mahal sa kinabuhi. No? Sa panahon ni Papa Nestor, the moment we receive the news, ang among una nga prayer is miracle. Wala maimposible sa Ginoo, di ba? He can do all things. So nangayo mig milagro sa Dios. And later on, we realize, what if this is the appointed time for Papa to go back home to his Creator? No? What if mauna ni? So ang among pag-ampo na usab, instead of asking for miracle, we ask for God's will. Sige Lord, kung unsay imong kabubuton sa kinabuhi ni Papa, musunod mi. And then later on, sa nagkaduol na, we ask more of ang among gipangay sa Ginoo nga masecure ang kalag ni Papa. We go more on the forgiveness of sins and di ba sa pagdawat, pagpangandam na sa atong mga kalag aron sa pagbalik ngadto sa amahan. So nagtransition ng among klase sa mga pag-ampo. That is because naatay nakita, no? Pero sa klase sa amahan, nga even before the creation, maunay iyang nakita nga adto paingon ang akong kaugalingong anak. No murag it's another thing. So nakita ninyo kung unsa ka amazing ang pagmahal sa Dios kanato, no? It's a showing of a pure grace. It's a showing of a pure love. Naghisgot mi sa among care group about knowing Jesus na mi. No? Makailata kinsa ang Dios. Na He deserves to be worshipped. He deserves to be lifted up because He is God. No other reason. Ang uban, because He saves us. No, maunang ato siyang himayaon, ato siyang ibayaw tungod kay iyatang niluwas, iyatang hinimo. But we have to praise Him sa tanang butang nga naata mga igsuon, di ba? For ang atong pagkakaugalingon, sa atong pagkatawo, ato siyang himayaon ug ato siyang simbahon. Gighimo ta, gibuhat ta for that purpose. Ug atong tinguhaon mga kaigsuonan, no? Nga ang maong purpose, ma-serve ang maong purpose sa atong kinabuhi. Daghan ang nag-ingon, dili sayop nga atong maningkamot ta, no? Maumang yun ang tao, maningkamot man ta alang sa atong ugma. Maningkamot ta kitang mga giningkanan, maningkamot ta arang sa maayong ugma sa atong mga anak. No? But labaw sa tanan nga atong tinguhaon is ang kaluwasan nga libre nga gihatag sa Dios alang namo. Alang kanatong tanan. Now, the plan was already preordained. Now, that plan is the only plan nga naa ang amahan. There is no plan B, there is no plan C to choose from. Diba? Kitang tao, naatay mga plan A, plan B.
No? Like for example, kanang mga organizer karon sa Jesus Reign, I believe nga naa sila'y plan A, plan B, plan C, no? Nga what if dili dinhi feasible sa Gaisano grounds, asa ta what if mag-ulan unsa atong buhaton, no? Mag-organize ganitag event na atay plan A, plan C. Parehas ba anang mag-sunrise ta? Okay? Sunrise service. Kung maayo ang tempo adto ta sa gawas. Now our plan B kung naay taliktik mosulod ta dinhi sa simbahan, di ba? But sa case sa amahan, there is no such thing as plan B or C because there is only one plan. And that is for His Son, His only begotten Son, to die in order for us to live. Many ask, was it a mistake? Wala ba kaha nasayop ang amahan? I don't think so. No? He is the perfect God. He knows everything. Di ba? So kinsa man ta nga mo question sa plano sa Dios. Labaw sa tanan, ang plano sa Dios is not selfish. Not for Him, but for all of us. Diba? How could that plan be a mistake kung alang nato og tungod sa dakong gugma sa Dios ang maong plano? So even before nisulod ang sala sa garden sa Eden, nag-provide na daan ang Dios og solusyon. Okay? So nakita sa Dios nga kung atong pasagdan, you know what is free will? No? Gihatagan ta og free will sa Ginoo. So may free will, Brother Jojo, free will. Pagbuot, kagawasan, free will. Okay? Gihatagan ta sa Dios nga og kagawasan sa pagbuot sa atong kaugalingon to make our own decisions. Di ba? Gihatagan ta na sa Dios. Pero nakita sa Dios didto pa lang sa Garden of Eden nga ang maong free will nga naa ni Adam ug Eve naghatod kanila sa pagpakasala. Okay? And that sin will certainly cause death. Death physically, death spiritually, because we become separated. Di ba? Nahimo tang nalayo dinha sa Dios. And death eternally because mahimo tang hell-bound mga igsuon tungod sa sala. And the only way you will be saved from your sins, the only way nga mahimo tang masalbar gikan sa impyerno, the only way nga makabaton ta og kinabuhi is through faith nganha sa atong buhi nga Dios. There is no other way, and through submission sa plano sa Dios, sa kaluwasan. Ang plano sa kaluwasan, ana-ana, dili para sa pipila, kung dili para sa tanan. Now, the decision is yours. If you will go with the plan of God, the decision is yours if you accept Him through faith. Kung imo siyang dawaton, isip personal nga mangluluwas sa imong kinabuhi. Number 2, there was a payment to furnish. Kinahanglan nga bayaran. Og dili lang siya ordinary nga utang,
No, dili siya ordinaryo nga bayronon. But a ransom meaning lukaton. Okay? You gave something, parehaan ng mga pawn shop ba, no? You gave something, imbis ka ikaw pa'y naghatag, dako pa ang kantidad sa imong gihatag, ikaw pa'y utangan sa ila, no? Kadako sa imong gihatag, the value of your jewelry like worth 5,000, and the pawn shop will just give you 1,000, and at the end of 1 month or so, dili na nimo makuha, kung di ka kabayad, dili na nimo makuha ang imuhang jewelry nga gipon didto. Diba? So something like that, kinahanglan lukaton. You have to redeem. So the money, the thing nga imong gamiton sa paglukat, that is what we call ransom. Okay? So kinahanglan na ay bugti. Now, ang tao nga nakasala, dili nato kaya bayaran ang utang nga atong gihimo. Ba? Nagluma-luma ta og pangutang nga wa di ay tay kaya ibayad. And here is the Father nga nahigugma nato, no? Nga maunay naghimong plano, nga maunay naghuna-huna nato, nga kay ang tao dili man capable of paying the debt nga naa siya, voluntaryo. No? Voluntaryo nga naghatag og bayad. Now the payment is not, dili ra bagyud siya klase sa bayad nga excess money. Di ba? Human being as we are, makatabang rata sa utang sa uban sa atong mga kaigsuonan kung naatay extra. Di ba? Moana tatanawon sa nako kung naa ko'y extra. Pwede pa baka makapaabot, sister, brother, next month kay ang akong sweldo karon puno na sa lista. Appropriated na ang tanan. Di ba, wa na ko ikahatag nimo basin sa sunod bulan, pwede. Extra. Now, in the case of God the Father, there is no extra. Di ba? Isa ra ang iyang bugtong anak. And imagine the kind of sacrifice nga naa ang amahan para sa usa ka tawo nga sama nato. Mao bitaw nga moingon si David, kinsa gud ko, no? Kinsa gud ko nga gihatagan nimo sa imong pagtagad, Ginoo. Di ba? Kung ato gani mga local leaders even refuse to acknowledge us because we are ordinary ra. Di ba? Di ganita iluhon sa atong mga leaders, bisan din siguro sa barangay is nabanraman ganita because ordinary. Why ikatampo sa syudad? Pero ang God the Father nagtanaw kanimo as extraordinary. Di ba? And why prioritize those people nga wa naghatag nimo bili kaysa Ginoo nga gihatagan ka og dakong bili? So it is just fitting, mga kaigsuonan, nga mas hatagan natog bili ang amahan. Okay? So when conflict of schedules mahitabo sa atong kinabuhi, di ba? Wala na siguro'y dapat pang timbang-timbangon mga igsuon. No? Kaysa atubangan sa Dios, walay timbang-timbang baya kung kinsa may bugat ang activity dito gawas sa church or dinhi sa church. Wala ba tagi timbang-timbang sa Ginoo mga kaigsuonan? Gitan-aw ta nga importante bililhon
diha sa iyang atubangan. That is why ang gigamit nga ransom sa amahan, maupod ang pinaka-precious niya nga possession, ang iyahang bugtong anak. Now, let us go back to the story of Adam and Eve. Diba? Si Adam and Eve, gihimo sila, gibutang sila dito sa Garden of Eden, and the only prohibition, diba? Giprovidean sila sa tanan dito sa Garden of Eden. Unsa pa may ilang pangitaon? Okay? The only prohibition nga naa didto gipaabot nila is dili sila mukaon sa bunga sa kahoy, tree of knowledge of good and evil. Ba kanara ang prohibition. Pero ilaha pagihapon nga gi-violate ang prohibition. And therefore, nakabaton ang sala og lugar sa ilang mga kasing-kasing, sa ilang kinabuhi. And because of that, death is the penalty. No? Sa akong gisulti ka ganina, physical death, eternal death, o spiritual death nga nahimo. Now, what is dissolution? Unsa may kasulbaran ana nga problema? The only solution is for human to have a savior. Manluluwas. Mutabang nato. Diba? Kung kita na atay problema sa atong personal, sa atong kaugalingon, mangita tagtawo, mangita tagpamaagi nga naay makatabang nato. Diba? So it is good duol tag pastor, no, mag-iistorya ta nato, pastor, maulagi na akong problema, di man siguro financial, di man siguro material, no? Sa atong mga klase nga mga problema, makaduol ta sa atong mga igsuon, sa atong mama, sa atong mga kaparentihan, di ba? Naatay kaduulan. So in our case, in our spiritual lives, mga kaigsuonan, muduol pud ta og somebody else. Somebody more than our pastor, somebody more than our mother, our father, no? Somebody nga naay capacity gyud nga mopasaylo nato. And there is only one usara gyud mga kaigsuonan ang naay kapasidad nga mopasaylo nato. Ang amahan ra gyud mga kaigsuonan. Di ba? So ang manluluwas nga atong gipangita, si Brother Jojo ba ito nag-isgot last Sunday? Naana, dwelling within us already. And why go farther? Diba? Nga nung mulayo pa man ta mga kaigsuonan, kung naana sulod nato. Diba? Murag ang ato na lang buhaton is ang pagpiko na lang yun sa atong tiil o pagtaas sa atong mga kamot, showing na wala gyud tay mahimo, showing our surrender to Him. No? Nga wala gyud tay arang mahimo. Atong kaugalingong strength is not enough. Wala tay arang mahimo kung wala ang Dios sa atong mga kinabuhi. When Jesus died on the cross, His blood canceled your debt. Diba? Unsa inyong bation mga kaigsuonan kung naay somebody else nga mudupa sa inyong mga utang? Diba? What a relief! Diba? Siya ro dili ta maka-praise God. Siya ro di ta maka-glory to God.
Di ba? More than that. O kana gani nga mga utang, mga kaigsuunan, temporaryo ra gani, naara gani dinhi. Di ba? Ingon pa si Brother Jojo, especially kung kwarta, wala ba mapriso sa utang. Di ba? Ang atong utang nga sala, mga kaigsuunan, maghatod natog kamatayon. So that is more frightening, no? Mas makahadlok. Mas mahadlok taana nga klase sa utang, mga kaigsuunan. But one thing is for sure, no? Nga once makapta nato ang Dios sa aton kinabuhi, aduna tay kasiguruan. Amen? Amen. Once nga mabatunan nato ang Ginoo sa aton kinabuhi, there is life. Once nga mabatunan nato ang Ginoo sa aton kinabuhi, we have everything. Diba? So, dili na nato mga kalimtan, mga kaigsuonan. Now, ingon sa verse 18. Salvation does not come through worldly things like silver and gold and worthless religious activity and ritual. Ang kaluwasan dili nato mabatunan through our possessions, mga kaigsuonan. Ang gihusgutan din sa Biblia, silver and gold na good. No? Maunang isa sa pinaka-importante nga mensahe aning 1 Peter 1:18 to 20. Unsa man ang atong mabatunan dinhi sa kalibutan, makabaton man taog nindot nga balay. Tingalaon man ta sa daghang mga tao, mga kaigsuonan, pero wala kay Dios sa imong kinabuhi, sayang. Ikaw man ang pinaka-bright, ikaw man ang pinaka-ambungan, pinaka-sexy, if you do not have Christ sa imong kinabuhi, empty. Useless. So ang atong mga pagpangginkamot, mga kaigsuunan, dili unta ni mahimong babag sa atong pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. Amen? Mahimo untang inspirasyon nato ang Ginoo. No? Nga Lord, mao man ni imong ingon. So akong haguan, akong trabahuan. Na ako'y nabasa in one of my, akong gitry pag-retrieve sa akong schedule din sa Bible. Nakainamdom ko. Ka-remember mo sa story ni Paul? Di ba na priso si Paul? Tapos murag gisakay siya sa barko. I don't know if Pastor Makiling can help me. Gisakay siya sa barko, kay moadto sila sa usa ka lugar. No? Piniriso bali si Paul. Isa siya sa mga priso nga gisakay ato nga barko. Tapos pagsakay niya dito sa barko, lain ang panahon. So nag-ingon si Paul nga dili usa ta mulayag karon, pero ang kapitan sa barko go. So go sila. Hantod nga giabot sila og kalunod. Daghan ng mga gihimo nila, gipag-itsa nila una sa tanan, ang ilahang mga karga, no? Last thing nga dili nila buhian si Paul, kay nagtuo sila nga Paul is naa siya Ginoo nga giampuan, nga labaw sa ilang Ginoo nga gisaligan, no? Kay nakita man nila ang wisdom sa pagpanulti ni Paul, di ba? So among the prisoners, naguna-una na sila, nag-entertain na sila, pangitsar ka ng mga prisoner, pero ibili ng isa, si Paul. Okay. Hangtod nga silang tanan, ingon si Paul, walay mawala nato kay maunay giingon sa Ginoo nako. Di ba? Why mamatay nato dinhi, mahimo tang safe ang atong kinabuhi kay nag-ingon ang Ginoo. Tuod man, nakaabot sila sa usa ka shore, dalampasigan. Kakuan na mo sa storya, naka-follow mo atong gipaak bitaw si Paul og bitin, oo nga wala siya na unsa, di ba? Ingon didto, naatay Ginoong Dios. Nagpasalig daan nato, no? We will not die. Giingnan bitaw si Paul, no? Nga walay mamatay ninyo, dili mo maunsa. 'Di ba? But you have to do something also. Kay bisan og giingnan na ka sa Dios ana,
Pero dili kag paminaw mga igsuon, wala kay buhaton. Diba? Wala gihapoy mahitabo. So kay kung nag-ingon ang Diyos na I will prosper you, okay, do every effort. No? Kay aron ka i-prosper sa Ginoo. Una sa tanan, nahimo batang faithful sa atong tithes dina sa Ginoo. Diba? Akong bitong giingnan ng akong bata nga this is the only secret. Gusto ka mahimong dato? Give. And it shall come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, running over. Oh. Di pa ka mo tuo. Gisultian na ka sa Diyos, ana. Diba? Mauna mga igsoon. Sultihan ta sa Diyos na ana ang kaluwasan, pero wala tay buhaton mga kaigsuonan. Dili gihapon nato mabatunan. So ang atong mga pagpaningkamot, ang atong mga paghahago, no? Dili na makagain, di na makapalit og kaluwasan mga kaigsuonan. Okay? So ang atong kaluwasan mabatunan ra gyud nato sa pagdawat nato sa atong buhi nga Dios as our personal Savior. The payment is reasonable. Reasonable ba ang payment? No? Kung atong huna-hunaon, equal ra ba? Nangutang tag 1,000. Of course, the reasonable payment is 1,000. No? Reasonable ra ba ang pagpatubo nga moabot nag 1,500? No, sahay, we will cry, we will cry foul na, no? Kung, ay grabe, 1,000 iabot na og 1,500. Okay? The payment is reasonable. No? Sa panahon sa Old Testament, ang ilang practice is mag-offer sila og dugo sa animal. Di ba? Maunang one Sunday, I think, nagisgutan ni Brother Jojo na humana ang tanan. Okay? The most precious blood of the lamb was already shed. Okay? Napatulo na ang dugo. And there is nothing more than that nga atong mahimo. Not your blood, not the blood of anyone else, but mauna to ang dako nga gihimo sa Dios alang sa atong mga kinabuhi. And there is nothing and no one to follow, mga kaigsuonan. Humana! Kina? Humana ang party sa Dios. Ang ato na lang party ang gipaabot sa amahan, mga kaigsuonan. Number 3, and this is the last one. Gihimo to sa amahan tungod kay naa siya'y katuyuan sa pagluwas. To free us from empty existence, mga kaigsuonan. Aron nga mahimo tang mahawas sa usa ka may empty. Empty, useless, vain. Way sulod nga kinabuhi nga klase sa kinabuhi. Di ba? Ang kaaway nagpromise og daghan, mga kaigsuonan. I will make you this, I will give you this and that. Di ba? Kita pod nga nagtinguha ni ana, mahimo pud tang malimbungan, mga kaigsuonan. Mautang nang kalimot na ta nga Sunday karon, Wednesday karon, nga naatay mga activities sa church. Di ba? Tungod kay nalimbungan ta sa kaaway. But unsay gi-promise sa Ginoo? Ang promise sa Ginoo is not empty promise. No, ang promise sa Ginoo that He will give you life. Not just life, but an abundant life. Hallelujah, praise God. Dili kung life nga maglisod-lisod. Life nga dili makakaon.
Di ba? Many times mangutana nato si Pastor Frank dinhi kinsay what nakakaon dinhi katulo sa usa ka adlaw. O, di ba way mag-raise ang kamot tungod kay faithful ang Dios nga nag-atiman nato mga kaigsuonan. So as between the promises of Satan and the promises of God, mga kaigsuonan, dapat natong mahibalaan kung unsa ang gipromise sa Dios nato. Basta it is important, mga kaigsuonan, to read the Bible, no? To hear the word. Unsaon nato pagkabalo unsay gipromise sa Ginoo kung di ta mo basa og Biblia, mga kaigsuonan. Di ta mo anhi sa church sa pagpaminaw sa iyahang mga pulong. Now, Jesus will give us direction in life, mga kaigsuonan. No? Usahay makaingon ta, unsa naman ni akong kinabuhi? Uy, wa naman ko nakasabot. Nagkaguliyang naman. All you have to do is call. Call to Him. Di ba? Ang iyahal linya, very open. Dili parehas sa signal na magputol-putol. Di ba? An ija, linya is open. You can always call Him and talk to Him nga, Lord, lahi naman, di na masabot. Di ba? Kinahanglan ko nimo. And ang promise sa Ginoo is, He will, iyang i-fulfill. No? Walay promise sa Ginoo nga, dili niya tumanon, mga kaigsuonan. Faithful siya nga Dios nga magtuman ni ana. Of course, maghatag siya kanato og kakontentuhan, contentment sa atong kinabuhi. Contentment in the presence of God, no? Lahi ra sad ng contentment nga sa atong kaugalingon measure, mga igsoon, di ba? Kay ang tao gyud mag-desire man gyud ta, mag-desire tag more. Ingon palagi na anakay bike, mag-desire kag motor, mag-desire kag four wheels, mag-desire kag unsa na po dinha, di ba? Human nature, that is true, mga kaigsuonan. But diha sa presensya sa Dios, ana ay katagbawan. Di ba? Kanira man ang naata pero kontento ta at pista, no? Na everything is taken care of by God. And another thing is, kinahanglan sa amahan nga ipadala ang iyang bugtong anak because naay mga tao nga nagkinahanglan og maayong eternidad, mga kaigsuonan. Eternidad nga pleasant nga eternidad, dili eternidad didto sa kalayo. Di ba? Eternidad nga naay kalipay uban sa amahan didto sa langit, mga kaigsuonan, nga naay rejoicing. Di ba naa may mga luha pero luha sa kalipay, dili luha sa kasakit. So mauna ang mga butang nga atong tinguhaon, mga kaigsuonan. Lastly, kung kinsa man dinhi kanato wala pa, no? Wala pa'y Kristo sa kasing-kasing, sa kinabuhi. This is the best time, no? Always, every day is the best time. Open, dili schedule nga Sunday ra man gyud nako madawat ang Ginoo, Wednesday ra man gyud nako madawat ang Ginoo, masinati ang Dios. No, every day. Kita ra may nagpalayo sa Ginoo, mga igsuon. Kita ra'y busy. Ang Ginoo always naa nagtawag nato, always, every time nga mo tawag ta, naa siya. Kung niingon ko ninyo nga si Ate Myrna is one text away, one call away, ang Ginoo is more than that, mga kaigsuonan. Dili pa nimo i-text naa ang Ginoo. It is because He is in you. Di ba? So dili na kinahanglan layo, maghulat pa kag unsa nga adlaw, unsa nga oras. Anytime, all the time, God is there for all of you. So ang ato rang buhaton is muduol ta ngadto kaniya, mutawag ta ngadto kaniya, mga kaigsuonan. Amen. Atong palakpakan ang atong buhi nga Dios.